Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, sabi nila, ang buhay daw ay parang biyahe sa EDSA. Mabagal, mainit, nakakapagod, at punong-puno ng hindi inaasahang paghinto. Pero ako, noong bago mangyari ang lahat ng ito, ang buhay ko ay parang isang express lane. Maayos, planado, at walang puwang para sa pagkakamali. Ako si Mia, 26 anyos, at nagtatrabaho bilang isang junior marketing manager sa isang prestihiyosong kumpanya sa Makati. Kung tatanungin mo ang mga kaibigan ko, sasabihin nila na ako ang definition ng ideal woman. Graduate na may honors, laging maayos manamit, at higit sa lahat, may napakataas na standard pagdating sa mga lalaki. Ang ideal guy ko? Kailangan kasing talino ko, kasing ambisyoso ko, at kailangang pasok sa aesthetic ng buhay na binuo ko. Ayaw ko sa tamad, ayaw ko sa walang direksyon, at lalong ayaw ko sa mga lalaking hindi marunong magdala ng sarili. Pero Ate J, sabi nga nila, kapag masyado kang mapili, minsan ang tadhana mismo ang magbibigay sa'yo ng taong hinding-hindi mo inaasahan. Nagsimula ang lahat noong Martes ng gabi, bandang 9:00. Katatapos lang ng isang napakahabang board meeting. Pagod na pagod ako. Iyong tipo ng pagod na kahit ang aircon ng opisina ay parang hindi na kayang palamigin ang ulo ko. Dahil coding ang sasakyan ko at ayaw ko namang mag-grab dahil sa sobrang mahal ng surge price, naisipan kong mag-ed sa carousel. Sabi ko sa sarili ko, isang gabi lang naman Mia, kakayanin mo to. Pagbaba ko sa Ayala Station, dagsa ang tao. Ang lagkit ng hangin, ang ingay ng mga bus, at ang amoy ng usok. Lahat ng bagay na kinasusuklaman ko. Habang nakapila, ramdam ko ang bigat ng laptop bag ko sa balikat ko. Suot ko pa ang aking pencil skirt at 4-inch heels. Mukha akong out of place sa gitna ng mga taong pauwi na rin mula sa kani-kanilang trabaho. Nang dumating ang bus, nag-unahan ang lahat. Sa kabutihang palad, nakapasok ako agad. Pero dahil puno na, napilitan akong tumayo sa gitna. Miss, dito ka na oh. Bakante na to. Lumingon ako. Isang matandang babae ang bumaba sa susunod na stop sa Guadalupe. Agad akong umupo. Pero pag upo ko, doon ko napansin ang katabi ko. Ate J, kung may listahan ako ng mga katangian ng lalaking, hindi ko papatulan. Ang katabi ko noong gabing iyon ang buhay na ebidensya. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt na may mantsa pa yata ng pintura, nakashort na parang pambahay lang, at nakatsinelas na pudpod na ang sakong. Malaki ang katawan niya, pero hindi yung gym fit na gusto ko. Parang katawang kargador. May suot siyang sombrero na nakabaligtad at amoy araw siya na hinaluan ng murang pabango. Napangiwi ako. Inusog ko ng bahagya ang bag ko para hindi kami magkadikit. Diyos ko, bulong ko sa sarili ko. Sana mabilis lang tong biyaheng to. Pero tadhana nga naman. Pagdating ng bus sa tapat ng Ortigas, biglang tumirik ang makina. Isang malakas na kalabog, usok sa labas, at biglang pagkamatay ng ilaw sa loob ng bus. Anak ng sira na naman. Reklamo ng lalaki sa tabi ko. Ang boses niya ay malalim, medyo paos, at may kakaibang diin na parang laging nakikipag-away. Excuse me, sabi ko sa kanya. Sinusubukang panatilihin ang pagiging professional kahit nanginginig na ako sa inis. Alam mo ba kung anong nangyayari? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ko sa dilim ang pagkunot ng noo niya
habang tinititigan ang mamahalin kong suot. Pagkatapos, ngumisi siya, isang ngisi na tila ng uuyam. Sira ang makina, miss. Mukhang matatagalan tayo rito. Bakit? Nagmamadali ka ba sa date nyo ng boyfriend mong kasing kinis mo? Nairita ako. Wala kang pakialam doon. Ang tinatanong ko ay kung aandar pa ba to. Relax ka lang. Ganda. Galit agad eh. Sagot niya habang sumasandal sa upuan at ipinapatong ang braso sa likuran ng sandalan ko. Sa EDSA tayo. Dito, ang tanging sigurado lang ay ang paghihintay. Lumipas ang 30 minuto. Marami na ang bumaba ng bus para maglakad o maghanap ng ibang sasakyan. Pero ako, hindi ko magawa. Paano ako maglalakad sa gitna ng EDSA na naka-heels at may dalang mabigat na laptop? Dagdag pa na nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Naiyak na ako sa sobrang frustration. Hindi ko na napigilan. Isang luha ang pumatak sa pisngi ko. Sinundan ng isa pa. Lahat ng pagod ko sa trabaho, ang pressure mula sa parents ko na maging perpekto at ang kamalasang nararanasan ko sa gabing yon, lahat iyon ay bumuhos. Biglang may nag-abot sa akin ng panyo. Hindi ito puti, hindi rin ito mabango. Isa itong checkered na panyo na medyo kupas na, pero malinis naman tingnan. Oh, sabi ng lalaki sa tabi ko. Hindi na siya nang uyam ngayon. Medyo lumambot ang boses niya. Huwag mong iyakan ng bus. Hindi yan gagaling sa luha mo. Kinuha ko ang panyo nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat. Pabulong kong sabi. Ako si Kulas. Pagpapakilala niya. At ikaw, mukhang kailangan mo nang makakausap bago ka tuluyang mag-breakdown diyan. Tiningnan ko siya. Sa kabila ng dumi sa mukha niya at ng itsura niyang malayo sa ideals ko, may isang bagay sa mga mata niya na hindi ko nakikita sa mga lalaking nakaka-date ko sa Makati. May katotohanan. May lalim na hindi kailangang dumaan sa filter ng social media. At doon, Ate J, sa gitna ng tumitirik na bus sa EDSA, habang bumubuhos ang ulan at patay ang lahat ng ilaw, doon ko ginawa ang isang bagay na kailanman ay hindi ko inakalang gagawin ko. Lumipat ako ng upuan. Mas nilapitan ko siya. Nang mas lumapit ako sa kanya, naamoy ko ang halo ng sigarilyo at ang natural na amoy ng pawis na hindi naman mabaho. Ito yung amoy ng taong galing sa tunay na kayod. Malayo sa amoy ng mga mamahaling kolon na nakasanayan ko sa opisina na kung minsan ay nakakahilo sa sobrang tapang. Bakit ka lumipat? Tanong ni Kulas habang nakatingin sa labas ng bintana na binabasa na ng malakas na ulan. Akala ko ba diring-diri ka sa akin kanina? Baka mamaya mamantsahan ko yung mamahalin mong blouse. Wala na akong pakialam sa blouse na to. Sagot ko habang pinupunasan ang mata ko gamit ang panyo niya. Pagod na ako, Kulas. Pagod na ako sa lahat. Hindi siya sumagot agad. Kumuha siya ng isang pakete ng candy sa bulsa niya, kumuha ng isa at inalok ako. Oh, mentas, pamparelax. Masama ang loob mo hindi dahil sa bus na to, no? Malalim yan eh. Kinuha ko ang candy at dahan-dahang binuksan. Habang ninanamnam ko ang lamig niyon, para ring lumalamig ang ulo ko. Ewan ko ba, Ate J? Pero parang may kung anong mahika sa paligid namin noong gabing yon. Ang dilim ng bus, ang ingay ng ulan sa bubong, at ang mga headlight ng mga sasakyang dumadaan sa labas na nagsisilbing tanging ilaw namin. Lahat yun ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsalita. Akala kasi nila, dahil maganda ang trabaho ko, dahil maayos ang suot ko, masaya na ako. Panimula ko. Pero araw-araw akong nakikipag-unahan sa oras. Araw-araw akong kailangang maging perpekto para sa boss ko, para sa mga kliyente ko, at para sa mga magulang ko na laging may listahan ng dapat kong maabot. Pagod na akong maging ideal na Mia. Narinig ko ang mahinang tawa ni Kulas. Hindi yung tawang nanunuya, kundi tawang parang nakakaunawa. Alam mo, Miss Ganda, ang problema sa inyong mga taga-opisina, masyado ninyong sineseryoso ang buhay. Para kayong mga makina. Kapag hindi sumunod sa plano, nag-i-overheat.
Sabi niya habang nilalaro ang sombrero niya sa kamay. Ako? Construction worker ako. Diyan lang sa ginagawang kondo sa malapit. Araw-araw akong babad sa init. Araw-araw akong puro dumi. Pero pag uwi ko, kahit pagod, alam ko na nakagawa ako ng isang bagay na totoo. Nakapagpatayo ako ng pader na hindi basta-basta guguho. Tumingin ako sa kanya. Hindi ka ba napapagod na ganun lang ang buhay mo? I mean, wala ka bang pangarap na maging katulad ng mga taong pinagtatayuan mo ng kondo? Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata namin ng matagal. Ang pangarap, hindi lang niya nasusukat sa laki ng sweldo o sa kintab ng sapatos. Ang pangarap ko, makauwi ng ligtas, makakain ng masarap na hapunan, at makahanap ng taong titingnan ako hindi bilang construction worker lang, kundi bilang ako, ikaw Mia. Sino ka ba kapag tinanggal mo yung heels mo at yung titulo mo sa trabaho? Natigilan ako. Walang nagtanong sa akin yan kailanman. Sa mundo ko, ang mahalaga ay kung ano ang nagawa mo, hindi kung sino ka. Biglang ginalaw ng driver ang susi. Umugong ang makina ng bus at unti-unting bumukas ang mga ilaw. Ang maliwanag at masakit na liwanag ng mga fluorescent bulb ay parang gumising sa akin mula sa isang panaginip. Bigla akong nahiya. Naisip ko, ano bang ginagawa ko? Bakit ako nagkukwento ng buhay ko sa isang estranghero? Ayan na, aandar na tayo, sabi ni Kulas habang inaayos ang upo niya. Nilayo niya ng bahagya ang sarili niya na tila binibigyan ako ng espasyo ngayong maliwanag na ang paligid. Pero bago pa man bumalik ang distansya sa pagitan namin, biglang preno ang bus. Sa sobrang lakas ng impact, muntik na akong masubsob sa harapang upuan kung hindi lang mabilis na naiharang ni Kulas ang braso niya. Napakapit ako sa braso niya. Ang tigas niyon, parang bakal, pero mainit. Ayos ka lang? Tanong niya. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Hindi ako nakasagot agad. Nakahawak pa rin ako sa braso niya at sa halip na bumitaw, parang gusto ko pang humawak ng mas mahigpit. Doon ko napagtanto na sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng proteksyon. Hindi proteksyon mula sa pera o status, kundi proteksyon mula sa isang taong handang sumalo sa'yo kapag nawalan ka ng balanse. Salamat, sabi ko habang dahan-dahang bumibitaw. And Mia. Mia ang pangalan ko. Ngumiti siya at sa pagkakataong ito, nakita ko ang puti ng kanyang mga ngipin at ang pagkulubot ng paligid ng kanyang mga mata. Kulas. Pero dahil maganda ka, pwede mo akong tawaging Nicolas para sosyal pakinggan. Natawa ako. Isang totoong tawa na matagal na ring hindi lumalabas sa mga labi ko. Habang umaandar ang bus patungong Cubao, hindi na ako bumalik sa dati kong upuan. Nanatili ako sa tabi niya. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay, ang paborito niyang karinderya sa kanto, ang mga pasaway niyang kasamahan sa construction, at ang mga pangarap niyang makabalik sa probinsya balang araw para magtanim. Napansin ko na habang lumilipas ang oras, nawawala ang lahat ng prejudices ko. Nawawala ang standards na binuo ko sa isip ko. Si Kulas ay kabaligtaran ng lahat ng gusto ko. Pero siya lang ang tanging nakapagpatawa sa akin sa gitna ng isang napaka-stressful na gabi. Dito na ako, Mia. Sabi niya nang huminto ang bus sa Main Avenue. Tumayo siya at isinuot ang kanyang sombrero. Bigla akong kinabahan. Ayaw ko pang matapos ang biyahe. Ayaw ko pang bumalik sa perpektong buhay ko na nakakapagod naman pala. Kulas, sandali! Tawag ko sa kanya bago siya makababa. Lumingon siya, isang paa ay nasa labas na ng pinto. Oh, yung panyo mo, ibibigay ko pa sa'yo. Labhan ko muna. Ngumisi siya at kumindat. Wag na, itago mo na yan. Remembrances sa pinaka-wild na biyahe mo sa EDSA. O kaya, ibalik mo na lang sa akin kapag nagkita tayo ulit. Paano tayo magkikita ulit? Kung tadhana ang nag-stop ng bus na to para mag-usap tayo, tadhana na rin ang bahalang gumawa ng paraan para sa susunod na round. Sabi niya sabay talon pababa ng bus.
Pinanood ko siyang maglakad palayo, lumulusong sa baha at ulan, habang bitbit ang kanyang bag na luma. Naiwan akong mag-isa sa upuan, hawak-hawak ang maruming panyo na amoy siya. Pag-uwi ko sa kondo ko sa Makati, isang unit na napakaganda, napakalinis, pero napakatahimik, hindi ako makatulog. Inamoy ko ang panyo ni Kulas. Hibang na kung hibang. Pero doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang pakiramdam na maging totoo. Kinaumagahan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero bawat lalaking nakasuot ng suit na nakakasalubong ko, bawat katrabaho kong nagmamayabang ng kanilang bagong gadget, lahat sila ay parang naging boring sa paningin ko. Ang isip ko ay nasa EDSA carousel pa rin. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, sinubukan kong sumakay ulit sa parehong oras, sa parehong ruta. Pero hindi ko siya nakikita. Naisip ko, baka nga isang gabi lang talaga yon. Baka gawa-gawa lang ng pagod ko ang lahat. Hanggang sa isang hapon, nagkaroon kami ng site visit sa isang bagong project ng kumpanya namin. Isang luxury condominium na itinatayo sa bandang Mandaluyong. Sabi ng boss ko, kailangang makita namin ang progress para sa marketing materials. Pagbaba ko sa sasakyan, suot ang aking hard hat at ang aking heels na kinalimutan ko na namang palitan. Narinig ko ang isang pamilyar na sipol. "Oh, Miss Ganda, naligaw ka yata sa teritoryo ko?" Lumingon ako. Doon, sa itaas ng isang scaffold, nakatayo ang isang lalaking puno ng semento ang braso. Pawis na pawis, pero ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Parang tumigil ang mundo ko nang makita ko siya ulit. Hindi ko alintana ang alikabok, ang ingay ng mga heavy machinery, o ang mga matang nakatingin sa akin mula sa mga katrabaho ko. Ang nakita ko lang ay si Kulas, si Nicolas, na dahan-dahang bumababa mula sa scaffold na parang hindi siya pagod, na parang ako lang ang hinihintay niya sa buong maghapon na yon. Kulas, tanging nabigkas ko. Hindi ko mapigilan ang ngiti na sumilay sa mga labi ko. Sabi ko sa'yo, Mia, tadhana na ang gagawa ng paraan. Sabi niya nang makalapit siya. Amoy semento siya at mainit ang singaw ng katawan dahil sa tindi ng sikat ng araw. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako lumayo. Sa halip, ako pa ang lumapit. Anong ginagawa ng isang marketing manager sa gitna ng construction site? Baka mapako yung mamahalin mong sapatos. Naghahanap ng dahilan para ibalik to. Sagot ko habang kinukuha sa bag ko ang panyo niya. Nilabhan ko yon, pinlansya at nilagyan ng kaunting pabango. Pero noong ibinigay ko sa kanya, parang ayaw ko na ring bitawan. Nagkatitigan kami. Sa gitna ng kaguluhan ng construction, doon ko napatunayan na ang ideals ko ay mga pader lang na itinayo ko para protektahan ang sarili ko sa takot na masaktan o mahusgahan. Pero si Kulas, binuwag niya ang lahat ng pader na yon nang walang kahirap-hirap. Simula noong araw na yon, naging madalas ang pagkikita namin. Minsan, pagkatapos ng shift ko sa Makati, sasakay ako ng bus at bababa sa malapit sa site nila. Kakain kami sa karinderya, isang bagay na hinding-hindi ko gagawin noon. Tuturuan niya akong kumain ng isaw at uminom ng palamig sa plastik. At sa bawat subo, sa bawat tawa, nararamdaman ko ang kalayaang hindi kayang ibigay ng kahit anong promotion sa trabaho. Pinilit kong ipasok siya sa mundo ko, pero doon ko na-realize na hindi niya kailangang magbago para sa akin. Isinama ko siya sa isang dinner kasama ang mga kaibigan kong puro English ang salita at puro status ang usapan. Noong una, nahihiya siya. Pero nabilib ako dahil hindi niya ikinuwestiyon ang sarili niya. Noong tinanong siya kung anong trabaho niya, diretsahan niyang sinabi, "Construction worker po, nagpapatayo ng pangarap ng iba." Natahimik ang lahat, pero ako, doon ako lalong nahulog. Dahil sa mundong puno ng plastik at pagpapanggap, si Kulas ang tanging totoo. Hindi naging madali ang lahat. Maraming humusga. Sabi ng mga magulang ko, "Mia, sayang ang pinag-aralan mo kung mauuwi ka lang sa ganyang lalaki." Pero sinagot ko sila,
Ang pinag-aralan ko po ang nagturo sa akin na ang halaga ng tao ay wala sa pitaka, kundi sa prinsipyo at sa paraan kung paano niya ako tratuhin. Unti-unti, binago ni Kulas ang pananaw ko sa buhay. Natutunan kong maging simple. Natutunan kong hindi kailangang laging magmadali. Na ang tunay na tagumpay ay ang pag-uwi sa isang taong kahit gaano ka kapagod, kahit gaano ka messy, tatanggapin ka at papatawanin ka. Ngayon, mahigit 1 taon na kami. Hindi na siya construction worker lang dahil sa pagsisikap niya at sa tulong ko na rin sa pagmamanage ng finances niya, nakapagsimula siya ng isang maliit na contracting business. At ako, hindi na ako ang babaeng laging nakasara ang puso sa mga taong hindi level sa akin. Kung hindi ako lumipat ng upuan sa bus na yon noong gabing bumubuhos ang ulan sa EDSA, siguro hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa isang perpektong buhay na wala namang kulay. Minsan talaga, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo, sumakay sa maling biyahe o tabihan ng maling tao para mahanap ang tamang direksyon ng buhay mo. At yan ang kwento ni Mia, mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang paalala na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay at kung minsan, ang mga sandali ng ating kahinaan ang nagdadala sa atin sa ating pinakamalaking kalakasan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta hanggang sa dulo. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa naging karanasan ni Mia at Kulas sa gitna ng ingay ng EDSA. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession para laging updated sa mga pinakabagong kwento. I-click niyo na rin ang notification bell para wala kayong ma-miss. At syempre, i-follow niyo rin kami at i-like ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang diskusyon at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwentong puno ng damdamin at katotohanan, ito ang inyong Ate J, laging handang makinig sa inyong mga lihim. Ingat sa pagbiyahe, mga ka-confess!